See? You see it, bro? Little big. Hey everyone, it's Eve and welcome back to my channel. We're off to Singapore this time, and guess what's even more exciting? Yes, we're going on a cruise. If you're planning to go on a cruise, it's highly recommended to arrive at least one day before your sailing date para at least magkaroon man ng aberya or cancellation ng flights or delay, at least medyo safe pa kayo. I'm flying with two of my friends and we're all excited for this new journey and experience. Okay naman yung experience namin with immigration. Tinanong lang kung kailan babalikan, saan nag-work. To ensure you do not leave your personal belongings. And I'm back after 12 years. Hello Singapore! Ready na ako sa mainit na pag-welcome mo. After custom nga, nagpapalit lang kami ng 100 USD to SGD para meron lang kaming hawak ng cash. Kasi we need to buy SIM card. Dito na kami sa airport bibili. And dito nga daw mas better and cheaper. Dito sa may Cheers convenience store. Compare sa ibang website and stores dito sa airport. Nasa 15 SGD lang siya and good for 28 days na. Super quick lang kami sa airport kasi nga merong free airport transfer si hotel na nabook namin sa Klook. I think you have to take yourself. We'll be staying here sa The Great Madras Hotel for one night, and actually most of the budget hotels are located here sa Little India. Tara, quick room tour muna tayo. So, dito lang kami sa ground floor, and pagpasok nga natin is merong double bed dito. Nabook pala namin to via Klook. I'll put the link below, and this is 4,500, good for 3 packs. Nag-provide naman sila ng extra bed, and may kasama na ring airport transfer, so not bad. Ito yung CR nila, medyo malaki siya, and nagpo-provide din naman sila ng tissue, meron ding pa body wash, tsaka shampoo. Before we go out for dinner, dumaan muna kami ng 7-Eleven para bumili ng tubig kasi mahal yung water sa cruise, and doon nagpo-provide naman sila ng 2 bottles sa room. Syempre kulang pa rin sa amin, so bumili kami ng tag 1 liter lang naman, so pwede naman siya dalhin.
Because of Crazy Rich Asians na movie, tara, let's eat here sa Newton Food Center. Isa sa mga famous hawker dito sa Singapore. May na-search na kaming mga recommended na kainan kaya hinahanap na lang namin. Ang laki pala ng area na to and sobrang dami din ng choices. So finally, nakita na namin itong isa sa Michelin stall dito. And ito nga yung R&B Express, yung barbecue wing satay yung best seller nila. Since pwede ang credit card payment, yun na rin yung ginamit namin pang bayad. The next stop namin itong Alliance Seafood. Dapat magpo-prawn kami dito pero tipid mode talaga kami for this trip. Okay, last one before kami kumain. Maghahanap muna kami ng drinks and gusto kong itry yung Tessie. It's a tea made with unsweetened evaporated milk. So, orders complete. Ito yung binili natin sa R&B Express na barbecue wing satay. Umorder din kami ng chicken and beef. And then, ito yung sa Alliance, yung fried rice, tsaka yung sweet and sour chicken. So, tara, let's eat! Clean as you go sila dito sa Singapore, kaya don't forget to clear your table. Kasi meron silang fine dito. See? Ayaw ni Madam dito. Ito na tayo. Kayanin mo yun. We woke up early para naman makaikot tayo dito sa Little India bago kami mag-board sa cruise. Teka Center is just a 5-minute walk away from the hotel, so we decided to have our breakfast here since walang pa-breakfast sa hotel. It's a food hall and a wet market all in one. Siyempre pa nakapag-search na rin kami kung ano yung mga kakainan namin dito, pero mostly puro sarado pa, pero buti itong 545 open na sila. So we tried their Whampoa prawn noodles and grabe pala sa anghang to. We also bought this pancake. Syempre pa, yung peanut yung pinili ko, kaya super na-enjoy ko to. And then I ordered an iced choco here. Two minutes walk lang from Teka Center, you will find this very famous Instagrammable spot here sa Singapore. May event.
kakaliwa. Okay, let's review the hotel. Actually, hindi pleasant yung pagstay namin dito kasi may amoy yung bed nila. Hindi ko alam kung hindi napalitan yung bedsheet, pero para kasing may naiwan na amoy. And then, nung last night, may scorpion dun sa CR. And then, sabi sa reception, wala daw silang magagawa kasi close na yung housekeeping. So, buti na lang nawala yung scorpion. Hindi nga lang namin alam kung saan napunta. Pwede rin naman kasi nagkataon lang. So, let's give another chance. So, bahala na kayo. And finally, on the way na nga kami sa may cruise center, nag-grab na lang kami since meron kaming mga bagahe para less hassle. And super excited. Grabe. Pero iba pa rin kasi itong cruise na to compared dun sa Halong Bay cruise na na-experience namin before. So, feeling first timer talaga kaming lahat. OMG, ayan, nakikita ko na siya. Dati pangarap ko lang to kasi feeling ko ang mahal-mahal mag-cruise. Pero if you plan ahead of time, makakamura ka. Para lang ma-experience, kinuha namin yung pinakamaikling cruise from Singapore. And takotin kasi yung isang friend ko sa barko, so yung 3 nights Singapore Penang, yung cruise na pinili namin. Bitinin ko muna kayo, let me show you kung saan and paano kami nag-book and yung mga requirements na dapat yung i-ready before boarding. We booked directly sa website ng Royal Caribbean, and then dito nga sa dashboard, you can just search for Spectrum of the Seas, which is the cruise ship name, or type nyo lang Penang para lumabas itong 3-night Penang cruise. Dito sa left side, ito yung magiging itinerary nyo sa cruise, and then dito naman sa right side, you can just scroll para makita nyo yung best deal or offer. Ito yung mga room rates, and makapili din kayo ng date na available nyo. Interior room yung cheapest nila, and yun actually yung una namin kinuha. Pero after booking, they sent us an email offering yung cheaper rate ng balcony. Yun nga lang, obstructed ang view. So from 20,000 per head, parang naging 23,000 per head na siya nung inavail namin yung balcony. Good deal na rin naman para at least merong fresh air na malapit. And sabi nga nung friend ko na takot, mas madali raw makatalon just in case may mangyari. Mga iniisip, diba? So, after booking, you need to download the app. Ito yung magiging access nyo on board. So, you need to provide your personal details and upload yung mga necessary documents like yung passport. Dito nyo rin ililink yung credit card nyo. In our case, isang credit card lang yung ginamit namin. Ito yung credit card ng friend namin na parang pinaka-treasurer ng group. You also need to enter your arrival time for wellness check. Kami mga 1:30 pero mga 2 hours before nasa cruise center na kami. And then after nyo mag-check-in sa app, marireceive nyo yung set sail pass. It will serve as your boarding pass. Para siyang ganon. Through the app, you can also connect to ship's Wi-Fi. Ito yung VOOM, yung internet provider sa ship. Kumuha kami ng isa lang. Nag-take turns na lang kami sa paggamit. So, nagla-log out yung isa kapag gagamitin ng isa. Kailangan kasi sa work kaya kami nag-avail, and mas makakamura pala kayo kapag kumuha kayo before mag-cruise. You can also make dining reservations, book shore excursions, and chat with your friends and family on board. You can also view and reserve ship activities and entertainment, and matatrack nyo rin yung onboard spending nyo sa app. Now that we're ready for boarding, ito yung mga documents na need nyo i-prepare. So, pwede nyo siyang i-print or i-save sa phone. Like itong passport, i-photocopy nyo rin pala siya yung may picture side kasi sa iba kinukuha yung mga passport nila. Pero nung time namin, hindi naman kinuha yung passport. And importante itong set sail pass nyo na parang boarding pass. So, print nyo na lang siya or i-save sa phone.
And last, itong luggage tag, kasama to sa email ni Royal Caribbean. So, pwede nyo siyang i-print and may instructions naman on how to fold. For protection, nilaminate ko yung sa amin. And meron pa akong isang ginawa na pinalibutan ko naman siya ng tape. Like this one. So, that's it. Of course, things can change over time, so it's always a good idea to check the updated cruise requirements as you plan your trip. Now, let's go here sa luggage drop-off area. Paki-ready na rin yung mga passport if ever. Sobrang laki ng terminal nila, kayang-kaya talagang mag-accept ng thousands of guests. Excited ako. Una muna. Dito. Hello. Represa ko passport. Isa-isa. Yes. Bye-bye. Thank you. Sobrang bilis lang ng check-in process kasi dire-diretso lang kami tsaka wala kaming waiting time. Hindi rin pala kinuha yung passport namin. Puntahan pala muna natin yung assigned na assembly station sa amin for the safety briefing. Super quick lang ng safety briefing namin. Now let's go to the exciting part. Ito yung exciting part guys, Lafang. Sorry naman, gutom na. Pero after nga ng briefing, dito lahat pinapunta para mag-lunch. So, kaya ganyan din kadami yung tao.
Tara, let's eat guys. Wala mo ng diet.
Ready na yung room and andito na rin yung mga luggage namin. Tara, let's see what's inside. Excited na ako makita yung room eh. Congratulations. Game? Mm-mm. And the winner. And isa lang ang card. Ayun, dalawa. Oh, tatlo. Okay. Personalized pala itong mga key cards na to. Hindi namin na-realize nung una. So, may mga names namin sa likod. And wag na wag niyong iwawala kasi this will serve as your, aside from key card, this will serve as your credit card and parang passport na rin kasi hindi kayo makakababa or makakaakyat ng barko nang wala itong SeaPass card. Surprise! Surprise! Tada! Ay! Ay, at least hindi Na dining. Ito yung sa'yo. Always close the balcony door before opening the front door. Air pressure may cause a heat. Tao? Laging Ang daming hanger. Sarado mo palagi yung yung balcony. balcony. Para? Hindi pwedeng sabay na bukas ito. Sorry. 你拿一个毛巾，还有小的给回他。 Akala ko. Akala ko basa? Accountant. Masyado mo na yung profession. Nalaman nila. Ini-stock ka pala. Bakit? Wala ka lang. Basa ko account. At least okay lang to. Pero may tapat tayo na pero hindi naman yung katabing katabi. At least madaling tatalunin natin, Tita Jazz. Ay, isara namin para buksan mo. Hindi, wag na, mamaya na sabay-sabay na tayo. Yan na yung dagat agad. Wala na to, ito. Kumbaga parang maliit. Yun nga yung maliliit na bangka lang yung nakikita mo. Eh, malaki kasi ito kaya Hindi na makita si Marina. Nakapag-freshen up na kami kaya andito ulit tayo sa exciting part. For dinner, dito na kami nagpa-reserve sa may main dining room. Ito yung parang pinaka-fine dining nila dito and bawat table merong naka-assign na waiter sa inyo. And buti nga Pinay yung naka-assign sa amin kasi medyo nagmamadali rin kami dahil meron kaming hinahabol na show. So, pinaserve na lang namin lahat yung food sabay-sabay. So you are in the my time, right? So please come back tomorrow. If there is a available my table, they will accommodate. Ayan, ganyan.
Late na kami dun sa nireserve naming show sa app, pero try natin kung makakapasok pa rin. Hindi ko naman nagagamit. Super na-enjoy namin yung show. Ang ganda niya, kaya lang sayang hindi namin naumpisahan. So, pwede namin ulitin sa ibang araw. Pwede rin namang makapasok kahit wala kayong reservation. Yun nga lang nakatayo kayo, pero okay lang naman yun. Kasama ka pala kuya, no? Meron palang 9:30 show si Silk Road, kaya ayun, nahabol pa namin and naumpisahan naman namin siya. Ayun no, meron pa kaming pa midnight snack. Syempre sulitin natin to, no? Ano ba? Ano ba tayo? O hindi na? Tutorial 1 cheese. Ayun na yung akin, madam. O dalawa sa'yo. Yung cheese sa'yo. Okay, akin yung cheese. Okay, aha. Sa'yo dyan. 1 cheese. Hindi, yung sa Globe kasi nag-automatic. Kanina Indonesia. Magkano isang slice ng pizza? First day pa lang ng cruise pero ang dami nang nangyari. Na-realize nga namin na sobrang worth it yung 20,000 plus na binayaran namin dito. Kasi yung lunch buffet pa lang natin magkano? Nasa 1,000 plus. Meron pang fine dining na steak dinner. Magkano? 5,000 to 7,000. Meron pang 2 world-class shows na napanood. Plus yung accommodation, hotel accommodation mo. Magkano lahat? Diba? Sobrang worth it. First day pa lang yan.
This isn't a dream, but it sure feels like one. Hay nako, let's call it a night na nga. Stay tuned for day 2. Nasa Penang kami bukas. So, thank you all for watching.